Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 17. Jake, ito na ang pangalawang beses na pupunta ka para tingnan kami. Nakatulog ka na ba? Natigilan si Jake. Hindi natutulog si Sabrina. Alam ba niyang dumating siya kahit 2 beses? Akala niya ay natutulog siya at iniisip kung paano siya makatulog ng comfortable sa isang sofa habang binabantayan ang isang pasyente. Hindi siya tumitigil sa paghanga sa kanya. Bawat kilos niya ay nagtataka sa kanya. Ngunit ang partikular na ito ay nagpapahanga sa akin ng lubos. Akala ko ay natutulog ka, sabi ni Jake. Hindi niya mahanap ang sarili na may sasabihin pa sa sandaling iyon. I am staying with my boyfriend, and expect me to sleep with my 2 eyes closed. Pagbukas mo ng pinto, nakita kong ikaw na, ipinikit ko ang aking mga mata kasi alam kong hindi mo siya sasaktan. Pero kung may papasok pa, tatayo ako at manunood. Kahit na ang mga doktor, paliwanag ni Sabrina na nakatagilid pa rin sa sofa. Pinahanga mo ako, Sabrina, and I like you a lot, sabi ni Jake at ngumiti. Napapout si Sabrina sa labi at sinabing sasabihin niya kay Kian Hendricks kapag nagising siya na gusto na siya ng kanyang kapatid. Kumalakhak si Jake at ngumiti ng malapad si Sabrina. Nagpaalam ito sa kanya at umalis. Tumayo si Sabrina at tiningnan si Kian Hendricks. Siya ay tumatanggap ng pangalawang bag ng dugo. Hindi na naman siya masyadong maputla. Nakapikit, tiningnan ni Sabrina ang mahahabang pilak mata niya. You are looking better, mahal ko. You have to wake up on time para masimula na kitang tawaging mahal ko. It's like I'm starting to open my heart to you. Bumukas ang pinto at pumasok si Jake kasama ang doktor. Nagulat si Jake nang makita si Sabrina na nakaupo sa upuan sa tabi ni Kian Hendricks. Parang may kausap siya. Hindi niya nilingon kung sino ang pumasok bagkus ay nagpatuloy siya. Seryoso, binibigyan kita ng 24 na oras para magising. Kung hindi, hahanap ako ng bagong boyfriend at tatakasin ko ikaw. Babalik ako ng palihim at kikidnapin ang 2 mong anak at tuluyang lalayo sa iyo. Pero kung magigising ka agad, mamahalin kita ng tapat. Maniwala ka sa akin. Tsaka sabi mo wala akong makakasamang lalaki. Well, I will be with someone else and marry him, have a great honeymoon and you won't find me. Whatever, mag-uusap pa tayo mamaya, sabi nito sabay halik sa palad niya. Napangiti si Jake. Sinabi ng doktor na tinutulungan niya ang pasyente na gumaling ng mabilis. Tumabi siya at pinayagan ang doktor na suriin ang pasyente. Sa nangyayari ngayon, baka magising na siya agad sa 24 na oras. Mukhang kinakasama siya ng girlfriend niya, pagkumpirma ng doktor. Umiti si Sabrina at bumalik sa pagkakahiga sa sofa. Nang matapos ang doktor sa pagbibigay ng ilang infusion, umalis siya. Nagpasalamat si Jake kay Sabrina at sinabing relay niya ang lahat kay Kian Hendricks kapag nagising siya. Sinabi ni Sabrina na nasa tabi niya ito kapag nagising siya. Si Jake at Sabrina ay nag-goodnight sa ikatlo o ika-4 na pagkakataon noong gabing iyon bago umalis si Jake. Sa ganoong paraan, natulog at nagising si Sabrina sa madaling araw. Magre-report siya sa kumpanya noong araw na iyon. Pero kung nasa ospital si Kian Hendricks, kailangang kumilos si Jake bilang presidente. Kung wala si Jake sa ospital, dapat nandoon siya. Pagbalik ni Jake sa kwarto, iba ang itsura niya. Naligo siya at nagpalit ng ibang damit. Tinanong siya ni Sabrina kung sino sa kanilang 2 ang mananatili kay Kian Hendricks, at sinabi ni Jake na mananatili siya at pagdating ni Mommy ay pupunta siya sa kumpanya.
Sabi ni Sabrina okay at maya-maya umalis na si Jake. Nanatili siya kay Hendrix at nang dumating ang kanyang mommy, nagdala siya ng almusal para kay Sabrina at siya ay kumain. May trabaho daw siya sa opisina noong araw na iyon. Sinabi ni Rosemary na maaari siyang pumunta habang nananatili siya sa kanya hanggang sa siya ay dumating. Umuwi si Sabrina at nag-freshen up. Nagbihis siya at soon ay papunta na sa De Silva's company. Lumapit siya at pumasok sa kanyang pintuan. Dumating kay Sabrina ang mga kliyenteng hindi pa nasisiyahan sa trabahong ginawa ng bagong employed designer, at binigyan niya sila ng isang araw para bumalik para kunin ang kanilang trabaho. Naging busy si Sabrina sa buong araw na hindi niya namamalayan na lampas na sa tanghalian. Nag-order si Jake ng takeout para sa kanya at tumigil siya sa kanyang trabaho, at kinain ang pagkain bago nagpatuloy. Sa oras na ito dumating si Brenda Castillo sa De Silva's company at tinanong si Sabrina, ang designer ng kumpanya. Siya ang kanyang stepmother at gusto siyang makausap. Tinawag si Sabrina, at sinabing gusto siyang makita ni Brenda Castillo, ang kanyang stepmother. Hindi maiwasan ni Sabrina ang medyo magulat. Lumapit si Brenda Castillo sa kanya. Alam pa ba ng babaeng iyon na nag-e-exist siya? Dapat may agenda siya para makita siya. Ang kanyang motibo ay hindi dalisay. Paano niya madadala ang sarili na makita siya gayong hindi naman siya naging okay noong huling pagkikita nila? Sinagot niya ang sekretarya at sinabihan siyang payagan siyang pumasok. Isa siyang designer. Marahil ay hindi siya pumupunta upang makita siya para sa mga personal na dahilan, ngunit negosyo sa De Silva's company. Nang sabihin ng sekretarya kay Brenda Castillo na pwede na siyang pumasok. Tumayo siya at ngumiti bago naglakad patungo sa opisina kung saan siya itinuro ng sekretarya. Pagdating niya sa pinto, nakita niya ang tag na nakasulat sa pinto na Chief Designer. Kaya't si Sabrina ay may napakagandang posisyon sa De Silva's company. Mukhang wala naman siyang ginagawang masama. Inayos niya ang kanyang balikat at bago kumatok sa pinto. Hindi na niya hinintay na makatanggap ng sagot bago niya itinulak ang pinto at pumasok. Pumasok si Brenda Castillo at isinara ang pinto. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Sabrina na nakaupo sa magandang upuan. Para siyang boss ng isang kumpanya. Tinitigan niya si Brenda Castillo na walang ekspresyon ang mukha. Napatingin sa kanya ang huli at napangiwi. Siya ay lumaki ng mas maganda at klasiko, kaysa sa Sabrina Castillo na kilala niya noon. She looked mature as well at hindi niya maiwasan ngunit sumang-ayon sa loob niya na siya ay mukhang mas kaakit-akit kaysa sa kanyang anak na si Maya. Hindi mo ba ako bibigyan ng upuan? Tanong ni Brenda Castillo at nilibot ni Sabrina ang mga mata. Kung wala siya sa kumpanya, hindi niya pinahihintulutan ng isang madla kasama si Brenda Castillo sa unang lugar. Bakit ka nandito? Tanong ni Sabrina. Hindi na siya nag-abalang sagutin ang tanong niya o inalok siya ng upuan. Nakaupo siya sa kanyang rocking chair. Umupo si Brenda Castillo sa kanyang sarili nang hindi naghihintay ng pagsang-ayon ni Sabrina. Nilibot ni Brenda ang paligid ng opisina. Nakita niya na hindi gumagawa ng masama si Sabrina matapos itapon sa pamilya ng Castillo. Ang kanyang buhay ay tila nakahanap ng magandang lupa kung saan ito tumutubo at namumulaklak. Ngunit ang pagkakaroon ng kanyang nakaraang buhay bilang isang maliit na tilad sa kanyang kamay, magagawa niyang itono siya sa anumang nais niyang gawin niya. I have work to do, Brenda Castillo. Tell me why you are here or else get out, dumagundong si Sabrina. Relax girl, I am still your stepmother. Treat me with some respect, sabi ni Brenda na ngayon ay nakatitig sa kanya. Wala akong natatandaang may stepmother, wika ni Sabrina sa kanya. Nakita ni Brenda Castillo na hindi matagumpay na magtatapos ang pagkikita nila ni Sabrina. Nagpasya siyang dumiretso sa punto. Sabrina, hiwalayan mo na si Conrad, asawa na siya ni Maya ngayon at masaya sila, sabi ni Brenda Castillo at huminto. Matagal ko nang alam yan. And besides, sigurado ka bang masaya sila? Tanong ni Sabrina na hindi interesado sa kalokohang sinasabi ni Brenda. Nakita ni Brenda na walang pakialam si Sabrina sa mga sinasabi niya. Naglakas loob siyang magtanong kung totoong masaya ang mag-asawa.
Ano ang ibig niyang sabihin doon? Ipaparamdam niya sa kanya ang kanyang galit nang ibunyag niya ang kanyang lihim na pakikipag-ugnayan kay Conrad. Kung alam mo na iyon, bakit ka natulog sa iyong bayaw? Tanong ni Brenda Castillo na may paghamak sa kanyang mga mata. Nanatiling kalmado si Sabrina, at tinitigan ang babaeng nakaupo sa harapan niya. Pumunta ba siya dito para akusahan siyang natulog kay Conrad? Nagkukulang na ba siya sa mga lalaki kaya hindi siya nahihiya kay Conrad? Ang lalaking pinakasalan niya at hinalikan lang siya sa kanilang kasal. Bukod sa halik na iyon sa publiko, hindi na sila muling naghalikan o naging intimate. Matapos gumawa ng labis na pinsala sa kanya ang kasama, pupunta ba siya at makikipagtalik sa kanya? Anong uri ng babae ang pinamumukha sa kanya ni Brenda Castillo? Sa tingin ba niya ay marumi siya tulad ng kanyang walang kahihiyan na anak na nakipagrelasyon kay Conrad noong ikinasal pa ito sa kanya? Speechless ka diba? Hindi mo akalain na malalaman ang sikreto mo. Hindi ko inaasahan na sasama ka ng walang hiya sa bayaw mo. Anyways, I can spare you kung mangangako ka na tigilan mo na si Conrad at layuan mo siya. Pangalawa, may kondisyon ako para panatilihing ligtas ang sikreto mo. Nakikita kong maganda ang takbo mo sa De Silva's company at sa palagay ko ay hindi mo gugustuhing malantad ang iyong sikreto. Kung nawalan ka ng trabaho, nawala sa iyo ang lahat, sabi ni Brenda na nakangiti. Si Sabrina ay hindi man lang napatakip ng mata. Hindi siya sumagot sa lahat ng walang kwentang salita na sinabi ni Brenda. Ako ay isang busy na babae Brenda, at magkakaroon ng problema sa iyo upang gamitin ang pinto, wika ni Sabrina. Nanatili siyang nakatutok sa babaeng minsang tinawag niyang ina. Si Brenda, na nagulat sa walang pakialam na saloobin ni Sabrina sa lahat ng sinabi niya, ay medyo naiinis. Kumunot ang noo niya at mukhang galit na galit. Kaya nga natulog ka na kasama si Conrad at hindi ka nakakaramdam ng pagsisisi tungkol dito. Isa kang casual na babae Sabrina, bulalas ni Brenda. Oo. Naging casual akong babae pagkatapos mo akong isama sa isang gang ng mga lalaki para ma-rape sa pakikipagtulungan sa mga kakampi mo. Ano ang malaking bagay kung magpasya akong makipagrelasyon kay Conrad? Di ba asawa ko yan minsan? Noong ikasal kami, si Maya, iyong anak, ay natutulog sa kanya at sa huli ay pinakasalan siya. Ngayon na siya ang aking dating asawa at asawa ni Maya. Ano ang mali kung ang mesa ay umikot at ibinabahagi ko ang kanyang ari kay Maya? What goes around comes around Brenda, wika ni Sabrina, at sa unang pagkakataon simula nang pumasok si Brenda sa kanyang opisina, umiti siya ng mapanukso. Namumula ang kutis ni Brenda. Hindi niya akalain na si Sabrina ay naging napakatalino ng dila. Wala siyang mahanap na salita para sagutin si Sabrina. Nawala siya at pinandilaton ng masama si Sabrina. Pakiramdam niya ay mapupunit ang kanyang laman sa kanyang katawan. Kung naging napakamatapang niya, paano niya ba siya tatakutin sa kanyang nakaraan na magpapatalo, at pumayag na maging surrogate mother para kina Maya at Conrad? She would have to divert her saying somehow. Ngunit kung pumayag si Sabrina sa surrogacy, hindi siya mabubuhay upang makita sa susunod na araw pagkatapos ipanganak ang sanggol. Papatayin niya siya mismo sa kama ng ospital at patahimikan siya magpakailanman. Hindi niya hahayaang kunin niya ang sanggol o sirain ang kasal ng kanyang anak na babae at ng kanyang asawa. Dahil gustong-gusto mong ibahagi si Conrad kay Maya, paano kung gawin mo ito, at tatahimak ako tungkol sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa iyong bayaw? Gusto ni na Maya at Conrad na ikaw ang maging surrogate mother para sa kanilang baby. Yan ang kondisyon ko sa'yo. Ito ay magiging isang panalo na sitwasyon. Mapapasan mo ang sanggol ng lalaking gusto mo, at si Maya ay nananatiling nag-iisang kapatid na babae na magkakaroon ka. Sa ganoong paraan, magiging mahalagang miyembro ka ng kanilang pamilya, at pagkatapos ay makakauwi ka na sa bahay. Kapag ang sanggol ay ipinanganak na buhay at malusog, ibabalik ko ang iyong mga bahagi ng kumpanya sa iyo. Pag-isipan mong mabuti. Matutuwa ka na dinala ko sa iyo ang alok na ito at kasabay nito, maibabalik mo ang lahat ng nawala sa iyo. Ang pagiging kanilang surrogate mother ang magiging pinakamagandang desisyon na nagawa mo sa iyong buhay.
We will come together as a family and live happily ever after. Si Brenda ay parang sinsero at tapat sa lahat ng sinabi niya. Pero imbes na sumagot, tumawa si Sabrina. Tumawa siya at nangingilid ang mga luha niya. Nabulunan siya ng kalaunan ay pinakalma niya ang sarili at napatitig kay Brenda. Hindi na nakaimik si Brenda sa mga kilos ni Sabrina. Ang nakakatuwa dito ay ang sinabi niya. O nakita ba niya siya bilang isang taong hindi alam ang sinasabi niya? Siya ay nag-alok sa kanya ng isang pagkakataon sa pinggan ng ginto, sa halip na tanggapin ang alok na masaya. Siya ay tumatawa na para bang siya ay dumating upang gumawa ng mga biro at komedya sa harap niya. Pumalakpak si Sabrina at umiling, medyo namula ang mga mata dahil sa sobrang tawa. Ikaw ay isang mahusay na mananalumpati, Brenda, at dapat kong sabihin na maaari kang bumuo ng talento para dyan. Ako ay dapat na isang surrogate mother para sa iyong mabahong anak na babae at ang kanyang asawa. At iyon ang magiging pinakamahusay na desisyon na nagawa ko. Sinabi mo ang parehong mga linya ng mga salita noong pinilit mo akong pakasalan si Conrad. Sa tingin mo ba mabibiktima ako ng mapagpanggap mong ugali at mapanlinlang na salita? Kung pinakasal mo ako kay Conrad para iwaksi sa aking mga kamay ang bahagi ko sa negosyo ng Kastilyo, sa tingin mo ba hindi ko alam na gusto mong ipanganak ko ang mga idiot na iyon ng isang sanggol, at pagkatapos ay patayin ako? Sa tingin mo ba ako ang parehong walang muwang na babae noon na buong pusong nagtiwala sa iyo? Baliw ka ba, Brenda, para pumunta sa harap ko at mag-request ng ganyan? May konsensya ka bang natitira sa iyo o kinain ng mga aso ang iyong konsensya? Napakalakas ng loob mo. Sa tingin mo ba nakalimutan ko na ang kasamaan mo sa akin? Ito na ang huling pagkakataon na haharap ka sa akin at magsabi ng mga masasakit na salita. Lahat ng kinuha mo sa akin, babawiin ko, kaya wag kang masyadong matuwa dahil sasampalin kita, sigaw ni Sabrina. Halos maglabasan ng dugo si Brenda dahil sa galit. How dare this girl talk to her like this? Haharapin niya siya na hinding-hindi niya makakalimutan sa pagmamadali. Huwag mo akong sisihin kung babalik ako ng husto at hampasin ka. Pagbabante ni Brenda at tumayo, galit na lumabas ng opisina. Pinanood siya ni Sabrina na umalis at nagtaka kung anong klaseng babae si Brenda. Napakawalang hiya ba niya o sa tingin niya ay napakamuwang niya pa rin tulad ng dati nang niloko niya siya? Kahit na siya ay napakawalang muwang, maaari bang maniwala sa parehong mga biro ng 2 beses? Siya ba ay mabibiktima muli sa kanyang mga bitag? Bukod sa buhay niya, ano pa ang mayroon siya na kinaiinggitan ni Brenda? Hindi niya maisip kung paano ginagawa ng ilang tao ang mga bagay nang hindi nag-iisip. Samantala, sinubukan ni Virgilio Tan na kumuha ng abogado para piyansahan ang kanyang anak at asawa, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang tanging sikat na abogado na makapagpapalabas sa kanila sa kulungan ay si Jaime de Silva. Si Jaime de Silva ay tiyo ni Kian Hendricks. Hindi siya tutulong sa taong nagtangkang pumatay sa kanyang pamangkin. Humihikbi na si Selena Tan mula nang makapasok siya sa kulungang iyon. Hindi niya inaasahan na may dalang baril si Brian at sasama ito sa mansyon ng de Silva. Walang maniniwala sa kanya na hindi niya sinasadya na barilin ni Brian si Kian Hendricks. Inilalarawan ng kanyang mga salita ang katotohanan iyon. Narinig niyang hindi patay si Kian Hendricks, ngunit nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Sa dami ng may bala at nagkaroon ng pamamaril, ito ay matatawag na tangkang pagpatay. Siya at ang kanyang anak ay nasa panganib na makulong. Ang pamilyang de Silva ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Tan. Maliban na si Virgilio ay makakakuha ng mahusay na abogado, maaari siyang makulong kasama si Brian. Nasira ang kanilang reputasyon. Ang pamilya at negosyo ng Tan ay hindi maaaring manatiling tulad ng dati. Maraming mamumuhunan ang aalis sa kanila at makakaranas sila ng pababang spiral. Sa kanyang nalilitong estado, isang pulis ang dumating, upang ipaalam sa kanya na mayroong isang tao upang makita siya. Si Selena Tan ay dinala sa isang silid, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang asawa. Nakita ni Virgilio Tan ang kanyang asawa at umiling. Ganito ba siya namayat sa wala pang 24 na oras?
Sinisi niya ang kanyang sarili, dahil pinahintulutan niya ang kanyang asawa na makialam sa paghihiwalay ni Kian Hendricks at ng kanyang anak na si Yolanda. Parang lumuwang ang mga mata ni Selena at namumugto ang mga mata. Magulo ang kanyang buhok at pansin sa buong mukha niya na may depresyon. Virgilio, paalisin mo ako dito. You are living in luxury and I am stuck here behind bars, galit na sabi ni Selena Tan. Nang makita si Virgilio na nakaupo sa harapan niya, naramdaman niyang hindi pa ito nagsisikap. Kung hindi, nakakuha siya ng abogado para piyansahan siya at ipagtanggol si Brian. Sa palagay mo ay hindi pa sapat ang pagsisikap ko o comfortable akong makita ka, at ang aking anak na nakakulong sa istasyon ng pulisya. Lahat ng nangyayari sa atin ay resulta ng maling paggamit ng ating dila. Si Brian ang tanging tagapagmana ng pamilya at negosyo ng Tan. Siya ay nasa likod ng mga bar at sa palagay mo ay mananatili ang mga bagay-bagay tulad ng dati. Bungad ni Virgilio Tan sa kanyang asawa. Kung hindi niya ipinilit na sumama si Brian para ipaalam sa pamilya De Silva na labis na nagmamalasakit sa kanya ang mga magulang at kapatid ni Yolanda. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pinasama niya si Brian at nagbitaw din ng mga salita na nangangahulugang dapat niyang ibagsak si Jake at sa kasamaang palad, matalino si Kian Hendricks upang iligtas ang kanyang kapatid sa kapinsalaan ng sarili nitong buhay na nasa panganib. Kung gayon bakit ka nandito kung hindi para humanap ng paraan para mapaalis ako? Tanong ni Selena. Muli niyang pinakawalan ang kanyang mga luha at umagos ito sa kanyang pisngi. Wala akong makuhang abogado para mapiyansaha ikaw at si Brian. Kaya nga ako naparito para tanungin ka kung ano ang gagawin kung ayaw mong makulong si Brian dahil sa tangkang pagpatay. Masisira ang reputasyon ng mga Tan at mananatili siyang ex-convict magpakailanman. Paano siya makakatayo sa kanyang mga kapantay? Tanong ni Virgilio. Natahimik si Selena. Mas mahalaga ang buhay at kinabukasan ni Brian. Nag-isip siya ng mabuti bago nagtapos. Kailangan nating sumang-ayon sa breakup ng engagement, at hindi isang pangangailangan para sa anumang kabayaran. At syempre, hindi natin maaaring ilagay ang ating mga relasyon sa negosyo sa kumpanya ng De Silva kung hindi man, ang Tans Group ay dadanasin ang bigat, suhestyon ni Selena. Napabuntong hininga si Virgilio. Nag-iisip din ako tungkol sa parehong mga linya ng pag-iisip sa nakalipas na ilang oras. Halimbawa, hindi ako makakuha ng isang kagalang-galang na abogado para piyansahan ka, dahil kapag sinabi kong laban ito sa pamilya De Silva, lahat sila ay umatras. Sasabihin nilang ayaw nilang mag-cruise ang landas ng Wizard of Law na si Jaime De Silva, na uncle ni Kian Hendricks. Kaya sa tingin ko iyon na lang ang natitirang opsyon. Pupuntahan ko ang kaibigan kong si Antonio De Silva, at makiusap sa kanya na bawiin ang mga kaso laban sa inyo ni Brian, bilang kapalit ng pagsang-ayon sa breakup ng engagement, na walang kaakibat dahil hindi patay si Kian Hendricks, kundi binaril at sugatan lang, wika ni Virgilio Tan. Sa ganoong paraan na pagkasunduan iyon ng mag-asawa bago umalis si Virgilio Tan. Hindi nasisiyahan si Selena Tan ngunit ang pagkuha ng opsyon na iyon ay mas mabuti kaysa sa pagkulong. Si Brenda Castillo ay nanatiling galit at nagmaneho hanggang sa makarating siya sa bahay. How dare that girl think so high of herself before her? Nakalimutan na ba niya sa pagmamadali kung sino siya dati? Ibinaba ni Brenda Castillo ang babaeng iyon na si Sabrina. Kailan nagsimulang habulin ng Fox ang mga ngaso? Walang hiya siyang sabihing ibinabahagi niya si Conrad kay Maya. Wala na bang natitirang kahihiyan sa kanya? Nasaan ang kanyang kabanalan? Siya nga ay nagdesisyon na sirain si Maya, bilang paghihiganti sa nangyari sa kanya 4 na taon na ang nakakaraan. No wonder tumanggi siyang maging surrogate mother. Gusto niyang dalhin si Conrad bilang isang bata at sa huli ay maibalik ang lahat ng inalis sa kanya. Sinabi pa niya sa mukha niya na babawi siya sa lahat ng kinuha sa kanya. Oh, siya ay naging sapat na pabaya upang hindi siya tugisin at ganap na sirain. Pinaliit na niya ang kasamaan ng babaeng iyon. Mukhang tatayo na siya at kakalabanin si Sabrina hanggang sa mapahamak siya. Siya ang nagsimula ng laro at ngayon ay gusto ni Sabrina na baguhin ang laro.
Hindi niya siya bibigyan ng pagkakataong baguhin ang laro. Hanggang sa siya ay tapos na kay Sabrina, ang laro ay hindi mababago at hindi rin ito maaaring ideklarang tapos na. Kakasimula pa lang ng laro Sabrina, tahimik na wika ni Brenda Castillo sa loob niya. Nagsara si Sabrina mula sa maghapong trabaho at dumiretso sa ospital. Nag-overtime siya at sinubukang tapusin ang ilang disenyo bago umalis. Sa oras nang umalis siya sa kumpanya, wala na itong mga tauhan maliban sa mga securities. Hindi man lang niya naisip ang umuwi kundi puntahan si Kian Hendricks at kung gaano na siya kagaling. Pagdating niya, narinig niya ang mga boses na masayang nag-uusap sa ward. Nag-aalangan siyang pumasok o hindi. Maya-maya, itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa kama nakahiga si Kian Hendricks na nakadilat ang mga mata. Mukha siyang mahina pero gising siya. Si Jake at ang kanyang mga magulang ay nakatayo at nakangiti nang itulak ni Sabrina ang pinto. Napangiti siya at naluluha ang mga mata. Nakita siya ni Kian Hendricks at ngumiti. Sinenyasan niya ito na lumapit si Sabrina na may mabibigat na yabag. Ibinagsak niya ang bag niya sa sahig at niyakap siya sa kama. Yumuko siya at itinago ang mukha sa sulok ng leeg nito at nagsimulang humagulgol. Inikot ni Kian ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang itaas na katawan at ngumiti. Sabrina, bakit ka humihikbi? Dapat masaya ka na gumising siya kaagad, sabi ni Jake. Nai-imagine niya na nagsisimula pa lang ang isang bagong yugto sa buhay ni Kian Hendricks. Bumalik siya mula sa opisina upang makitang kagigising lang ni Kian Hendricks. Hindi siya nagsalita ng ilang minuto sa oras na ang kanyang ina ay nagagalak, at tinatawag ang kanyang ama na si Kian Hendricks ay gising na. Pinindot niya ang button para lumapit ang isang doktor at hindi nagtagal ay may dalawang surgeon na pumasok sa ward. Sinuri nila si Kian Hendricks at idineklara siyang maayos. Kailangan lang niyang alalahanin ang mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang saglit pa ay umalis na sila. Kumurap ulit si Kian Hendricks at ang una niyang sinabi ay, Sabrina. Napagtanto niya na talagang narinig ni Kian Hendricks ang lahat ng sinabi ni Sabrina nang siya ay walang malay. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa kumpanya at babalik siya kaagad. Saka lang siya tumingin sa kanya at sa kanilang ina. Nang mabalitaan ng kanilang ama na gising na si Kian Hendricks, mabilis siyang pumunta sa ospital at sumama sa masasayang sandali bago dumating si Sabrina. That's her way of expressing how excited she is. Si Kian Hendricks awake, sagot ni Antonio sa kanyang anak. Gusto niya ang babaeng Sabrina at first sight. Hindi siya tututol sa pagiging kasama niya ni Kian Hendricks. Mukhang may pakialam sila sa isa't isa at iyon ang mahalaga sa kanya ngayon. It's okay Sabrina. I will be fine okay. Sabi ni Kian Hendricks at suminghot si Sabrina. Itinaas niya ang sarili at tinitigan siya. Tumingin siya sa mga mata nito at nakita niyang maayos na ang itsura niya. Napangiti si Kian Hendricks nang makita niya ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sinusuri ba niya siya? Nang magising siya kanina ay parang hindi siya makakita ng malinaw. Malabo ang kanyang paningin at hindi niya makilala ang sinuman. Naalala niya lahat ng sinabi ni Sabrina, at gusto niya itong makita. Hindi maluwag ang dila niya para magsalita, kaya nanatili lang siyang tahimik sa kama. Naramdaman niya ang presensya ng mga tao sa paligid niya, at naririnig niya ang pananabik ng kanyang ina. Nang umaayos na ang kanyang paningin, nakapagsalita at nagtanong muna siya sa kanya. Nanatili ang tingin niya kay Sabrina, at maingat niyang nakita itong lumapit at inilapat ang mga labi nito sa labi niya. At dito na po, nagtatapos ang part 17 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong,
Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA. Evain Loha of Hong Kong. Mary Ann Bacot of Abu Dhabi, UAE. Connie Maximo of Taiwan. Fiel Daliwan of Singapore. Luz Tua of Israel. Anna U. Powell of Florida, USA. Darkman Ed at Mimi of Canada. Vianeka Sagde of Kuwait. Minda Adlawan of Davao City. Marivic Barquillo of Kuwait. Lorena Barbosa of Moscow, Russia. Devora Valdez of Singapore. Janice Lunhas of Qatar. Jane Zinyu of Riyadh City. Rodover Magallanes of Hong Kong. Nitz Reyes of Kuwait. Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan. Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE. Jennifer Gonzalo of Kuwait. Jane Gupit of Batangas City. Simpatica of Singapore. Fe Cruz. Judy Char of Kuwait. Harna Baduli of Saudi Arabia. Vladimir Casimo. Glyceria Salab. Kenta Hamamoto. Diana Francisco of UAE. Vilma Sakin. Rex Roy. Ellen Juanilo. Eve Tisoy. Zenaida Porter of Australia. Maria Luningning Fabre of Brunei. Jules HL 101. Reina Roque. Gemela Dumasil. Jelon Dennis Ruiz. Helen Tambanilo of Bahrain. Mari Lupanerio. Teoni Villaris of Hong Kong. Banana Erics. Nympha Tolentino of Hong Kong. Alma 1027. Twin Angels TV. Manette Chavez of San Diego, California, USA. Dear Lady Love TV. Love Top Secrets. Debbie De La Roca. Madel Fuerzas. Jenny Cabanca. Leilani Cordero. Marizel Varona. Girly Bautista. Femalig Onlina. Yasrina Abdullah. Jenny Joy Ruiz. Rosemay Oxen. Sons OFW Vlog. Castaneda Jane of Macau. Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Ordaneta, Pangasinan. Sunada Abo. Esther Serdancilo. Maria Renbuentipo of Uniza Alcasim, KSA. Jean the Best of England. Mary Grace Galen of Riyadh, KSA. Dylan 21 of Hong Kong. Zenaida Bolo of Riyadh, KSA. Cheryl Pastor of Hong Kong. Annalisa Jamie of Saudi. Mayu Calamante of Qatar. Maricel Dela of Hong Kong. Shunli Diaries. Teresita Arevalo. Raquel Kilao. Sasi TV. Merlon Basarte. Churito Flores. Gemma Valmonte. Mirna Catinina. Lisel Ignacio of Hong Kong. Elisa Orivilio of Barcelona, Spain. Coco Alcos of Germany. Naranjo Luz of Hong Kong. Manang Mary's Channel of Aman. Rovlin Gamboa of Taiwan. Deds Adam of UAE. Flor Arcega of Ambulong, Batangas City. Alia Garbawi. Sheila Rubio. Helen Santiago. LV Canlubo of Batangas. Concepcion Zingabo of Qatar. Imelda Palma. Josie Silva. Juliet Tamayo. Arlene Esdova. Vina Angeles. Rina Ayo. Vilma Laganzad. Lorna Bayunas of Qatar. Boots Gabriel. Gina Judy Adan. Catherine Asaha of Kuwait. Marshall Lemery of Israel. Tuisita de la Cruz of Riyadh, KSA. Cynthia Neva. Francis Grace Villegas. Conchita Alcos Range. Rhonda Carion. Neri Uy of Hong Kong. Miss B. Arceli Alvaro. So Mendoza of Abu Dhabi, UAE. Dina Moises. Elsa Maestro. Razel Gin Kaliaen. Sydney Hassam. Sherlon Reneba. Gloria Balan. Rowena Blancada. Angelo Cabrera. Rose Bulak. Norlene Colina. Jacqueline Pascual. Nenito Osada. Luz Templo Nuevo. Maricel Love of Doha, Qatar. Edita Barrientos of Saudi Arabia. Hayane of Japan. Putri Bungso of Riyadh, KSA. June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong. Shirel Pasakay. Gloria Abihiro. Jeff Felgayo. Tin Oronan Updates. Gina Olan. Hala Aguilan of UAE. Hani Habibi. Lena Palail. Merlon Thomas of Bahrain. Divina de Guzman. Vilma Abrium of Macau. Janine Castaneda of Casantaan, Ordaneta, Pangasinan. Ray Jane Costa of Casantaan, Ordaneta, Pangasinan. Marivic Malyosa. Emerita Ariola. Gloria Cha. Leonora Laban.
Zenaida Abo, Annalisa Soldanya of Kuwait, Patsy CP, Deleth Acevida, Remilin Saliat, Alan Van Dinter, Joe Melon Angelical, Mariam Hilario of Hong Kong, Boleza Buenaventura, Margarita Lagumbay, Yams, Spice 221, Loleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra Los Angeles, California, Chiang Lo of Hong Kong, Alma S. Torres, Madam Tinapay, Lorna Frialos, Melody Española, Jen Pitao of Qatar, Jennifer Bilo, Delia Quinine, Eileen Montalvo, Elorde Ridedes Lincay of Hong Kong, Melanie Isidro of France, OFW Adventures, Jeannie Malig on, Maricar Martinez, Jin Kyle Alonzo, Deds Adam, Sia Sumpok of Riyadh, Saudi Arabia, Girly Gina, Rosie Pacquiao GC, Mary Jane Ralutan, Grace Soko, Adnol Alod, Ruth Miru, Blessy Abitria Cyprus Europe, Neri Javier, Fena Veros, Imelda Castillo, Feli Yupay, Julie Bodoy of Italy, Ludi Fan of Australia, Thea Williams of New Jersey, USA, Ray Jelon Santos, Edna Vinger, Teonila Montemayor, Carmel Tagupa, Leonard Brown, Suzith Oikawa, Babylin Ramirez, Amalia Kapati, Feli Cockle, Make a Story, Marivic Mauricio of Hong Kong, Melodia Sago of Singapore, Rubili Balbon, Marcus TV, Vilma Mariano, Ruth Tambagahon, Angelica Fabroa Montajes, Azumi 12 Gamang, Susan Naval Castro, Marites Laduon, Jeliv Guevara Ganelo and Family, Prince Ravi, Olive, Apple, Papa Apple, Jake Osmond, and Daddy Sam. Margarita Obunia of Dubai, Dorsey Mendoza, Maluga Cosana, Mavic Mauricio, Grace Villarta, Didang Soaban 03, Alma Buena, Rosita de la Torre, Architect Kim Son of USA from Rose, Olivia Dupagan of Singapore, Begs General Uding, Maria Cristina Uding of Riyadh KSA, Teresita San Luis Maliari, Susan Verrill, Delaine Aquino, Jussie Baking, Elisa Mendoza, Maria Felisa Petchon, Melvin Mediano, Rodney Santiago, Beth Fernandez. Maraming salamat po sa laging pagsuporta ninyo sa aming munting channel sa Dion Channel TV at Kalil TV. Ingat po lagi tayong lahat. God bless.